sa mga balitang pambansa. Kinakailangang aprubahan ng Senado ang pagbawi ng Kamara ng legislative franchise ng Sunshine Media Network o SMNI bago ito maging epektibo. Yan ay matapos aprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 9710 na nagpapawalang bisa sa prangkisa ng Suara Sog Media Corp. Nag-ugat ito sa mga akusasyon ng red tagging at pagpapakalat ng maling impormasyon laban sa broadcast network arm ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Senador Grace Poe, hindi pa tiyak kung gagawin itong prioridad ng Senado pero dapat pa rin daw itong dumaan sa tamang proseso alinsunod sa batas. Inilabas naman ang health emergency allowance ng mga health worker na nagsilbi noong pandemya. Ayon po sa Department of Health, mahigit 76 billion pesos na ang kabuuang halaga ng nailabas at naipamigay sa mga kwalipikadong health worker. Patuloy naman daw ang pakikipag-ugnayan ng DOH sa Department of Budget and Management para sa pagbabayad ng health worker allowance. Inabisuhan naman ng DBM ang DOH na tapusin na ang pagbabayad ng HEA claims para matukoy nila kung kakailanganin ng dagdagan ng pondo. 8 hanggang 10 bagyo ang nakikitang papasok sa bansa ngayong taon ayon sa Pag-asa. Isa rito ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa Abril, 1 hanggang 2 sa Mayo at Hunyo at 2 naman hanggang 3 mula Hulyo hanggang Setyembre. Maaari daw ma-delay ang tag-ulan dahil sa namumuong La Nina. Ayon pa sa Pag-asa, nagsisimula ng humina ang El Nino. Sa kabila niya, nagbabala ang Task Force El Nino na posible pang dumami ang mga lugar na apektado ng matinding tagtuyot sa mga susunod na buwan. 30 sa 67 probinsya sa bansa ang kasalukuyang nakararanas ng matinding tagtuyot bunsod ng El Nino. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.